Ito yung parang simpleng babala lang sa mga kaibigan natin Adventist. Huwag kayong aasa na tama ang inyong pananampalataya dahil may sabat kayo, sumusunod kayo sa 10 utos, di kayo makain ng baboy. Hindi po yun ang basihan ng kaligtasan, mga kaibigan. Huwag kayong magpakampante, mga kaibigan Adventista, na porke kami sumusunod sa 10 utos, nagingilin kayo ng weekly Sabbath, at hindi kumakain ng baboy, kala nyo, ligtas na kayo. No. Dahil, kahit na perfect ang inyong pag-ngilin ng Sabat, kahit na perfect ang pagtupad ng 10 utos, kahit na po perfect na hindi kayo kumakain ng karumal-dumal, at mali naman ang inyong concept ng kaligtasan, at tinatanggap niyo naman na tama ang doktrina ng sanctuary ng Adventist, baliwala po. Baliwala po ang pangingilin niyo ng Sabat. Baliwala po ang pagtupad niyo sa 10 Commandments. Baliwala po ang hindi niyo pagkain ng baboy dahil mali po ang sistema ng inyong kaligtasan. Nabanggit natin last time, Brother Toto, si Ellen White ay malaking part dito. Imbis na dalhin kayo sa totoong explanation nito using the Bible alone and the Jewish history, nakita natin ng Daniel 8:14 last week as we studied na mali pala explanation ni Ellen White. Hindi pala niya tinignan maitinutukan ang Bible, hindi niya tinutukan ang Jewish history na ang Daniel 8:14 pala ay walang kinalaman sa heavenly sanctuary. Ayan. Kaya dahil sa ang mga early Adventists tinanggap na si Ellen White ay propeta at si Ellen White, ang interpretation niya heavenly sanctuary, ang Daniel 8:14, hanggang ngayon, kahit against the will of some Seventh-day Adventist scholar, nandyan na, napasubo na lang kayo. Kumbaga, pinanindigan nyo ng kamalian ni Ellen White mula noon hanggang ngayon. Kaya kung ano-anong pagtatagpi ang ginagawa niya, ano-anong klaseng hilot po ang ginagawa ng mga Seventh-day Adventists para lamang lumabas na tama sila. It is unfortunate that many good people are unwilling to correct their mistakes. Denying them, covering them up, explaining around them is not so honorable, not so Christian as acknowledging them. A candid confession, I was mistaken, is a spiritual tonic. The visions you speak of, having been a cheap and powerful means of financial and party success, the temptation to defend and encourage them has been very strong. Having known their history quite well for 53 years, I have always believed their inspiration to be entirely human, seldom unselfish, often false as to facts, and obviously unscriptural as to doctrine. O.R.L. Crozier letter to A.F. Duggar, February 20th, 1899, published in the Sabbath Advocate, March 7th, 1899. Aring mga kaibigan nating Adventist ay nagtatanong, teka, wala naman kami ganyan doktrina. Pero hindi ka naman kasi nagbabasa ng inyong aral. Pero alam nyo ba, yung inyong propeta si Ellen White, ay ganito ang turo, na si Jesus Christ, nung siya ay napako sa cross, namatay, after 3 days na buhay muli, naniniwala ang mga Adventist na bumalik si Jesus Christ sa langit. Pero, nung pag-akyat sa langit, ay doon lamang siya sa first compartment daw ng sanctuary sa langit. Hindi doon sa most holy place. Ito po, babasahin natin, Brother Toto, para po sa kapakinabangan ng mga Adventist din na makita nila kung ano talagang turo at totoong muka ng kanilang kinikilalang propeta. Ito yung babasahin natin mula sa early writings, page 42. Ganito po ang sinasabi. This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place, and opened the door into the most holy, and passed within the second veil, where he now stands by the ark, and where the faith of Israel now reaches. I saw that Jesus had shut the door of the holy place, and no man can open it, and that he had opened the door into the most holy, and no man can shut it. Revelation 3:7-8.
Ellen White, Early Writings, page 42. Dinawi muna natin po, Brother Toto, for the sake ng ating mga viewer. Ano bang gustong sabihin ni Ellen White dito? Ang gustong sabihin ni Ellen White dito, gustong palabasin ni Ellen White na nung si Jesus Christ, nung bumalik na siya sa langit noon, ang pinuntahan lang niya ay yung holy place. Ibig sabihin, nag-mediate pa rin siya, nagiging mediator pa rin natin dun sa first compartment ng sanctuary. No? Ang sanctuary kasi may dalawang compartment. Merong holy place, merong most holy place na once a year, pumapasok doon ang mga high priest. Ngayon, nung pumasok daw si Jesus, hindi daw sa most holy place, kundi sa holy place. At hindi daw siya umalis doon sa holy place o yung unang kwarto until 1844. Biruin mo, from 1st century hanggang 1844, more or less 1,810 years. 1,800 years, to be exact. Ang inantay ni Jesus, nandun lang daw siya sa holy place. No? So, until 1844, tsaka lang siya pumasok sa most holy place. And pass within the second veil. Ano itong second veil? Ito na yung most holy place. Ito yung second room or second apartment. Where he now stands by the ark, and where the faith of Israel now reaches, I saw Jesus had shut the door of the holy place. Kasi umalis na siya doon eh. Noong 1844, binuksan niya yung pinto, sinara niya yung pinto, nandun na siya sa most holy place. Ngayon yung pinto, nakalock na, nakasara na. No? Kaya sabi doon, he shut the door of the holy place, yung unang kwarto, and no one can open it. And he had opened the door into the most holy place that no one can shut it. So, ganyan ang paliwanag ni Ellen White. Kaya, ating pong diniwanagin ito. Para sa akin po, pagka binasa niyo to, kailangan talagang maniwala kasi Ellen G. White ay propeta. Talaga. Kasi hindi ko nga ito mababasa sa Bible. Oo. Pero yun nga, kailangan talaga maniwala ka sa kanya na totoo yung sinasabi niya at talagang galing sa Diyos. Para sa akin po, kung sasabihin nating Bible and Bible alone, paano yung kung may mabasa akong contradiction dito? Okay. Or Tama. kung hahanapin ko, saan kaya ito nakuha ni Ellen G. White sa Bible? Ganun nga dapat, Brother Toto eh. Di ba? Kung nabuhay tayo ng time ni Ellen White. Unless na blind follower ako. Mm-hmm. Di ba? Talagang, Pag sobrang tiwala ka kay Ellen White, yung mga Adventist, siguro sobrang tiwala, ay, nasa Bible siguro yun, total, propeta siya eh. Parang ganun siguro. Oo nga po. So, doon sa mga Adventist na nagsasabing, hindi naman ako talaga naniniwala kay Ellen G. White, o wala na ito. At saka yung fundamental belief number 24 sa palpaliwanag ng kanilang propeta, ay baliwala na. Diba? Kasi sa kanilang naman nanggaling yung explanation na yung ministry ni Jesus sa heavenly sanctuary ay as explained dito sa binasa natin. Ganyan ang nangyari noong 1844 nagsimula yung paglipat. Diba? So sa imagine ko as a layman, noong 1844 lang si Jesus Christ pumunta sa heaven, sa most holy place. Ngayon, gusto kong malaman sa inyong paliwanag mamaya at palagay kong ipapaliwanag nyo to. So, saan ba pumunta si Jesus nung pag-ascend niya into heaven? Totoo ba itong sinasabi ni Ellen G. White? Sabi nga niya, doon daw sa holy place. Naghanap naman ako sa Bible, wala akong makitang ganon. Wala akong sinasabi sa Bible. So, ibig sabihin, tanong natin sa mga Adventist, no? Tanong natin to, Brother Toto, mga nakikinig na Adventist. Kung di man kayo sumagot, at least sa inyong sarili, tanong nyo, tama pa ba ako? Tanong ko sa inyo, mga mahal kong Adventist. Kahit kayo po, tanong ko po kayo, saan nyo mababasa sa Bible na nung umakyat si Jesus sa langit, ay nandun lang siya sa holy place, hindi sa most holy place na sinasabi nyo, pumasok. Saan po, mahal na Adventist? Meron po bang talata o wala? Kung meron, pwede hong i-text nyo o i-message nyo kami. Dahil wala kami nabasang dalawa ni Brother Toto. Kung wala po, yun. It's time for you to think about your faith. It's time for you to doubt your doctrine. It's time for you to doubt
Ellen G. White. Di ba biblical kayo? Sinasabi nyo, mga mahal na Adventist. Di ba sinasabi nyo, kami po ay nagtuturo sa Bible lang. Now, the question is, asan verse sa Bible na nang si Jesus Christ ay umakyat sa langit, ay nandun lang siya sa holy place at hindi sa most holy place? Yan ang tanong natin. And secondly, Brother Toto, another quote from Ellen White dun sa The Great Controversy sa page 428. Sabi ni Ellen White, So when Christ entered the Holy of Holies to perform the closing work of the atonement, he ceased his ministration in the first apartment. Ellen White, Great Controversy, page 428. So, nung si Jesus daw pumasok na dun sa Holy of Holies or most holy place, ay natapos na daw niya yung kanyang ministration, yung pagiging intercession niya dun sa first apartment. So talagang close the door na. Kumaga, he closed the door for it. Ito naman sinasabi ng book na Early Writings, page 55. At sana po, pansin niyo mga kaibigan Adventist, kung ano ho sinasabi ng propeta nyo na wala sa Bible. I'm sorry, masakit talaga. Kasi hindi totoo eh. I saw, pag sinabi ni Ellen White I saw, vision to. Meron na naman siya kiniklaim na vision. I saw the Father. Ito hindi lang pala hindi lang pala si Jesus ang nandun sa holy place. Pakinggan nyo mga kaibigan. I saw the Father rise from the throne, and in a flaming chariot go into the Holy of Holies within the veil, and sit down. Then a cloudy chariot with wheels like flaming fire, surrounded by angels, came to where Jesus was. He stepped into the chariot and was borne to the holiest, where the Father sat. There I beheld Jesus, a great high priest, standing before the Father. On the hem of his garment was a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate. Early Writing 55-56. Ang nagdingkod at umakit dun sa holy place, kasama pala ang Father. Ang God the Father pala ay wala dun sa most holy place. Hindi, ayon kay Ellen White, ang God the Father nandun din sa holy place. Kaya pala, yung ibang mga kaibigan nating Adventist, sinasabi na, hindi, umakit si Jesus sa langit. Lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Pero ang question pala, saan ba Diyos na Ama na niluklukan at Jesus ay nasa kanan? Sa holy place o most holy place? Lumalabas sa turo ni Ellen White na nung si Jesus Christ umakit sa langit at tumuklok sa kanan ng Ama, magkasama silang mag-ama sa holy place. Hindi sa most holy place. Nakakatuwang turo ito. Nakakatuwang turo. Paano natin nasabi? Kasi nakita daw ni Ellen White Nakita daw ni Ellen White na ang Ama ay umakyat mula sa luklukan. Sa luklukan. In fact, mapapansin ninyo, single throne ang pagkakabanggit dito. I saw the Father rise from the throne, singular, and in a flaming chariot, go into the Holy of Holies. So, sumakay daw sa chariot. Nakita din ng God the Father. God the Father, pinag-uusapan natin Yung inyong propeta nagtuturo na God the Father pala, noong 1844, kasama si Jesus Christ, first time lang pumasok sa most holy place. Ano ba naman yan? Propeta pa po ba yan, mga kaibigan? Pagka siguro ibang tao ang nagturo nito at hindi si Ellen White at hindi kayo pamilyar na sinabi ni Ellen White ito, baka pagtawanan nyo yung taong yon. Tapos malalaman nyo, bandang huli, gano'n din pala turo sa inyo ni Ellen White. Na ang Ama daw ay sumakay sa isang nagbabagang chariot at pumasok sa Holy of Holies within the veil, o the second compartment sa most holy, and sat down. And then a cloudy chariot with wheels like flaming fire surrounded by angels came to where Jesus was. Pangalawa, sinundo naman daw si Jesus. Then he stepped into the chariot and was borne to the holiest where the Father sat.
Siyempre, nauna pala yung father na sinundo. And then, yung ama na sinundo ng chariot ng mga angels. At nakita niya na nauna lang umupo yung father sa most holy place. There I beheld Jesus, a great high priest, sabi ni Ellen White, standing before the Father. On the hem of his garment was a bell and a pomegranate, and well and pomegranate. Sa mga hindi familiar, ano ba itong sinasabi ni Ellen White dito? Na nakita niya si Jesus bilang isang dakilang saserdote o high priest na doon sa laylayan daw ng kanyang damit bilang high priest ay merong bell. Parang maliit na bell ba? Kampana. Parang bell. At pomegranate, no? Na nakatali. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan? Para sa akin, sorry to say that, si Ellen White, I think may diferensya sa ulo to. Dahil, unang-una, wala naman sa Bible yung sinasabi niya, nakita niya. Na ang father at yung anak at yung ama, andun muna sa holy place, tapos pareho silang sinundo, papasok sa most holy place. Ha? Ano sasabi niyo mga Adventist sa tinuturo ng inyong ginagalang pa naman na propeta? Tapos, pagdating doon, nakita niya si Jesus Christ, may suot na bell, yung laylay ng kanyang uniform na high priest at pomegranate, bell and pomegranate, 2 beses pa niya binanggit ito. Alam niyo mga kaibigan, saan nabanggit yan? Yung bell and pomegranate. Sino ang nagsusuot niyan ay sa Bible? Ito, basahin natin. Let's look at our Bible. Kung may Bible kayo, I invite you to read your Bible in Exodus chapter 28, verse 32 to 35. Okay? Ang sabi dyan, on its hem, sabi doon ng scriptures na, on its hem, you shall make pomegranates of blue and purple and scarlet yarns around its hem, with bells of gold between them, a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, around the hem of the robe, and it shall be on Aaron when he ministers. Sino po nagsusuot nito? Ang nagsusuot pala nito ay ang Old Testament high priest na Aaronic priesthood. Sabi nga dito, at itong bell at pomegranate na nasa ilalim ng laylayan ng kanyang damit, ay kailangan ito ay gamitin ni Aaron kapag siya o tuwing siya ay nagdilingkod sa templo or most holy place. And its sound shall be heard when he goes into the holy place before the Lord, and then he comes out so that he does not die. So therefore, ang pinag-uusapan kapag mayroong bell and pomegranate is not the priesthood of Jesus. It is Old Testament, Old Covenant priesthood, bell and pomegranate. So tutut yan na maparay in order of Aaronic priesthood. Samantalang si Jesus ay hindi siya Aaronic priesthood. Siya po ay Melchizedek priesthood according to Melchizedek na hindi nagsusuot niyan. Therefore, mali na naman si Ellen White, mga kaibigan. Dahil ang nakita ni Ellen White, si Jesus Christ nakasuot ng Aaronic priesthood. At isa pa, ba't daw nagsusuot ng bell and pomegranate ang mga priest at bell na gold sa kanilang laylay ng kanilang damit? Sabi dito, naka-highlight, para so that he does not die. Ngayon, ang tanong, nakita daw ni Ellen White si Jesus, di ba? Sa kanyang vision. Then I beheld Jesus, a great high priest, and on his garment was bell and pomegranate. Bell and pomegranate. Para kay Ellen White, ang nakita niya sa vision, hindi po totoong si Jesus Christ yun. Number 1 po yan. Dahil ang totoong Jesus Christ, hindi kailangan magsuot ng ganitong garment.
Dahil gaya na sinabi natin, pagka nagsusot ng ganito ang high priest, he shall not die. Para hindi siya mamatay pagka siya naglilingkod sa most holy place. Si Kristo ba mamamatay? Of course not. So he doesn't need to wear this. And besides, ito uniform at ginagawa lamang sa Old Testament o sa Old Covenant. Kung mapapansin nyo dito sa larawan natin, ito ang picture na madalas nyo makita sa mga Seventh-day Adventist books, no? Sa kanilang mga illustration to describe what Jesus is doing now sa langit. No? Adventist Jesus, ano yung Adventist Jesus? Hindi ito biblical Jesus, ha? Ang Adventist Jesus, hindi biblical Jesus. Different Jesus po ang Jesus ng Adventist. Ang Adventist Jesus ay nagwe-wear ng Aaronic high priest uniform. Samantalang, ang biblical Jesus ay ganitong sinasabi sa Hebrews 5:5-6. Sabi dito, so also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, you are my son. Today I have begotten you. As he says also in another place, you are a priest forever after the order of Melchizedek, being designed by God, a high priest, after the order of Melchizedek. Hindi according to the order of Aaron. Diyan pa lang, mga mahal kong Adventist, ilang beses na kayong pinakitaan ng sign ng Panginoon na red flag na talagang scam yung religion nyo. Sorry to say this, pero kung itong means para maalog naman ang inyong mga pag-iisip, maalog ang inyong mga ulo, matauhan kayo, andito napakalinaw ng mga red sign, mga red flags na pinapakita. Una, yung Jesus nyo is Aaronic high priest. Sa uniform pa lang, tapos na ang usapan. False Jesus yan. No? Dahil, isa pa, yung nakita ni Ellen White na si Jesus Christ ay nandun lang sa holy place, lumipat noong 1844 sa most holy place. That is not the Jesus of the Bible. So, ako, masasabi ko, si Ellen White that time, she was inspired by a demonic spirit. Demonic spirit. Poltergeist, ano ba? Kahit ano pa sabihin nyo, evil spirit po ang nag-inspire kay Ellen White. Dahil kung hindi evil spirit, kung hindi si Satanas ang nag-inspire kay Ellen White, ba't niya nakita itong mga maling description about Jesus? Dahil kung totoong Jesus ang nakita ni Ellen White, hindi ganito ang description niya. And paano ko nasabi na inspired by the devil talaga itong inyong kinikilalang propeta? No? Kasi po, kung titignan nyo, napakalinaw. Mayroon pang isang vision si Ellen White na kung saan sinasabi doon ay ganito sa early writings. Page 56. Page 56. Pakinggan nyo, ba't ko nasabi talagang inspired by the demon itong si Ellen White? Kaya hanggat maaga pa, mga kaibigan, iwanan nyo na yung church na tiniro niya, ang Seventh-day Adventist Church. Siya po ang isa sa mga founder niya. Inspired by the demon. I turned to look at the company who were still bowed before the throne. They did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them look up to the throne and pray, Father, give us thy spirit. Satan would then breathe upon them unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, joy, and peace. Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Early Writings, page 56. Mga tao, and I believe she is referring to the Seventh-day Adventists dito. Mamaya malalaman nyo kung bakit. May nakita sa grupo ng mga tao, no, mga Adventists, na patuloy pa rin lumuluhod doon sa trono na inalisan at iniwan ni Jesus sa holy place. But Satan appeared to be by the throne. Ito na.
trying to carry on the work of God. Ito nakakagulat mga kapatid. And this is the reason why I said na talagang ang sanctuary doctrine ay imbento ni Satanas at tinanggap ng Seventh-day Adventists. Bakit kanyo? Kasi mga kaibigan, napakalinaw. Dito, pagtapos daw pumasok si Jesus at yung Father noong 1844, naiwan yung trono, pero meron pa lang nandun na pumalit kay Jesus at sa Father sa Holy Place. Sino? Sabi ni Ellen White, nakita niya daw sa vision niya. Satan appeared to be by the throne. Habang nananalangin daw yung nakita niyang grupo o yung company, and I believe this is the Seventh-day mga Adventists. Nagpipray sila doon sa direksyon ng Holy Place, pero wala na si Jesus doon. Ang nandun lamang ay si Satan. Satan appeared by the throne, trying to carry on the work of God. Pero yung nakapasok si Satan sa Holy Place, sa heaven, nasa ang hustisya? Kung totoong propeta si Ellen White, mga Adventists, ito tanong ko, bakit niya tinuturo na si Satanas sa Holy Place? Biruin mo. Sa Old Testament, hindi basta-basta napapasok yung Holy Place lang. Yung first apartment. Ang nakakapasok lang dyan, mga saserdote. High priest. Ordinaryong Israel, hindi nakakapasok dyan. Pero sa turo ni Ellen White, nakita daw niya, ito sa earth lang sinasabi ko, ang nakita ni Ellen White sa heaven. Si Satan appeared to be by the throne. Saan yun? Dito sa Holy Place. Trying to carry the work of God. I saw them and look up the throne and pray. Na nakita doon yung mga Adventists, the company, tinutukoy niya. Nag-pray sila. Father, give us thy spirit. Saan nag-pray? Doon sa location na iniwan ni Jesus sa Holy Place. Pero andun si Satan, so si Satan na nakarinig ng prayer. Kaya anong ginawa ni Satan? O ito, mga Adventists, nag-pray kay Satan. Satan would then breathe upon them an unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, joy, peace. Satan's object has to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Sino po yung company tinutukoy dito? Ito yung sinasabi ni Ellen White na yung mga worshiper ng Diyos na deceive at mga anak ng Diyos. Mga Adventist. Kaya, ano nangyari? Hindi napaliwanag ni Ellen White tungkol sa kanyang vision, pero it explains itself na si Satan nandun sa Holy Place. Ang kaya Ellen White. Dito ako nakikilabutan. Ito ay another red flag na naman at sign na binigyan ng Panginoon sa mga Adventist na mahal ko na talagang nasa false church kayo. Nasa huwad na religion kayo. In short, nasa kulto po kayo na headed by a cult leader, Ellen G. White, a deranged and a unstable mind state. Kung ano-ano nakikita sa vision na hindi naman totoo. Kasi itong description niya hindi pwede mangyari sa totoong buhay. How can God allow Satan to be in the holy place? In heaven? Di ba? So, there is a problem with this prophet. Kaya nga, mga kaibigan, kung inyo naalaala, I think we need to read the Bible. Kung inyo naalaala, di ba sa Bible, binabanggit na si Satan, nag-attempt siya, kaya nag-rebelde siya, because he attempted to be equal with God, di ba? Let's read Isaiah. Isaiah, kung ano yung layunin ni Satan, ano ba yung kanyang objective, ba't siya nag-rebelde sa Diyos? Ang sabi dito, sa book of Isaiah 14, verse 12, how you are fallen from heaven, O day star, the son of dawn.
how you are cut down to the ground. You who had laid the nations low. 13. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will be above the stars of God. I will set my throne on high. Ano mga propaganda ni Satanas? Sabi niya, ako'y tutungtong sa kataas-taasan. Ako ay aakyat sa kataas-taasan ng langit at aakyatin ko at magiging mataas kaysa sa mga bituin ng Diyos. And I will set my throne on high. Ano gusto ni Satanas? Kaya akyat sa langit. Sa high, magkaroon siya ng trono sa kaharian ng Diyos. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. Yan ang ambisyon ni Satanas na Diablo. Ngayon, kung talagang sa Diyos si Ellen White, bakit niya sinuportahan yung ambisyon ni Satanas na gusto niyang lumuklo kagaya ng Diyos sa langit? Ha? Biruin mo, wala, itong vision ni Ellen White, sa kanya lang yun. Hindi, siya lang nakakita niyan. Inimbento lang yan. Dala ng, I don't know, invento lang yan. At siguro inspired by the devil, nakita niya, after that si Jesus Christ, iniwan ni Jesus Christ, ang God the Father, ang holy place sa heaven, at ito'y iniwan, at ang natira doon si Satan. Satan appeared by the throne. Doon pa lang, papalakpak na si Satanas, si Diablo. Kay Ellen White, sa inyong mga Adventist, dahil kayo ay sumusuporta kay Ellen White. So, parang nangyayari, pinopromote ni Ellen White, si Satanas, sinusuportahan niya yung kanyang layunin, which is another red flag. Kailangan talagang mag-isip-isip na kayo, mga mahal kong Adventist. Malamang marami sa inyo hindi pamilyar dito. Pero mga mahal kong Adventist, this is the time. Tonight is the night for you to decide and doubt kung sino si Ellen White at ano